Pagkat sinabi ng Elohim, ang tao'y hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Elohim. Magandang umaga po sa ating lahat at sa mga taga-subaybay sa ating YouTube channel at sa buong taga Cebu, mayong buntag sa mga kapatid natin na sa ibang bansa at sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome sa ating Deliberate. Nandito na po tayo sa chapter 15 ng Leviticus. Okay. Okay, verse 1 ng chapter 15. Sinabi ni Yahweh kina Moses at Aaron, sabihin ninyo ito sa bayang Israel. Ang sinumang lalaking may tulo ay ituturing na marumi. At ito ang susundin niyang tuntunin, malala man o hindi ang kanyang sakit. Sapagkat siya'y ituturing na marumi, ang alinmang higaan at upuang gamitin niya ay ituturing na marumi. Sino mang makahipo sa higaan nito ay dapat maligo at magbihis. Lalaban niya ang kanyang damit at ituturing niyang marumi hanggang gabi. Gayon din, ang dapat gawin ng naupo sa inupuan ng may tulo, lalabahan din ang damit, maliligo at magbibihis, at ituturing na marumi hanggang sa gabi. Ang humawak sa may sakit na tulo ay dapat maligo at magbihis. Lalaban niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Sino mang maduraan ng may ganitong sakit ay dapat ding maligo at magbihis. Labhan niya ang kanyang damit at siya ay ituturing na marumi hanggang gabi. Ituturing ding marumi ang upuan ng ginamit sa hayop na sinakyan niya. Ang sinumang makahipo sa anumang bagay na kanyang hinigaan ay ituturing na marumi. Ang sinumang magdala ng kanyang inupuan ay dapat maligo at magbihis. Lalaban niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang sino mang mahawakan ng lalaking may sakit na tulo na di muna ng hugas ng kamay ay dapat maligo at magbihis. Laban niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang mga sisidlang yari sa putik na mahipo niya ay dapat basagin. Kung sisidlang kahoy naman, dapat itong hugasang mabuti. Kung may sakit nito ay gumaling na, maghintay siya ng 7 araw saka malinis siya. Ika-7 araw, laban niya ang kanyang kasutan at maligo sa umaagos na batis at siya'y magiging malinis na. Amen. So, ang sakit na ito ay tungkol sa mga taong may tulo. Yan ba talaga Tagalog? Tulo. Tulo. Kanang sira na si Bisaya. Nasira. At resulta ito sa pakikipagtalik sa mga, hindi lang sa babae, sa mga lalaki, mga bakla, Mga hayop. Mga hayop. Ito po ang resulta ng pakikipagtalik na ginagawa sa hindi normal na paraan. So, kaya nagkakaroon ng sakit na ganito at ito po ay malalang sakit kahit nga sa atin dito, grabe itong sakit na ito. Malala talaga na maraming namamatay sa sakit na ito dahil at ito din ay nakakahawa. Kaya pinasiparate yung mga may sakit na mga AIDS. Yung malala is AIDS, no? Pero yung simula is ano pa lang yun eh. Sira. Sa simula, yung sira. Iba po yung AIDS, yung grabe na yun. Grabe na yan, So, dito nakukuha natin na kahit yung maraming paraan ba kung paano tayo ma-defile, kahit mahawakan natin, kahit nakaupo tayo sa mga upuan nila, ay consider as defiled tayo. Yung mga kanilang mga bagay na hinahawakan, ma-defile din. So, itong pagiging sa ating panahon ngayon, masasabi nating may mga taong dahil ating community ay hindi sumusunod sa Torah,
mga taong may mga sakit na ito, masasabi natin binabaliwala lang. So, tayong mga nagsusunod sa Torah, tayong mga Torah observant, tayo na po ang umiwas. At sa mga masasabi natin sa mga biyahe, hindi natin malikayan ba? Maiwasan na may kadumihan talaga dahil sa ating inupuan, hindi natin alam kung yung unang nakaupo dyan ay may sakit na Tulo. tulo. So, ang pinaka-the best pala na ating gawin, ito hindi ito batas. Hindi ito batas para ginawa namin. Kundi, ano lang ito, advice na pinaka-the best palang gawin natin is maligo pagdating ng bahay. Apo. Oo, dahil para din sa yung pag-iwas sa kabanalan. Pag-ingat na maging defiled. Dahil ang defilement ay hindi po natin maiiwasan talaga dahil sa ating community nga hindi na Torah ang umiiral, hindi na mga observant ng Torah. So tayo na lang po, tayong mga nag-observe ng Torah, tayo na lang po ang gumawa ng hakbang para maisunod natin itong Torah ng Elohim. So sa ating nakikita dito, ang sakit na ito ay talagang masasabi nating resulta talaga sa pagkakasala. Sa pagkakasala rin. So kaya may mga binabanggit dito, hindi pa tayo nagarating kung paano ito gawin yung seremonyas. Mayroong seremonyas. Ang sa pagkakaalam ko kasi balita-balita po ng mga barkada, mga ganito, ay pag nagkakasakit po ng ganito, umiinom ng perla, Brother Rex. Oo. Yung perla daw, chinachap ng manipis, tapos ihalo sa tubig, tapos umiinom daw siya ng perla. Kaya po, dahil po sa sakit na ganito, yung tulo. At napakaano po to dati po is ipapaalam, malalaman. Pero sa ngayon po, hanggat yun, ito na nga sinasabi ko, hanggat maaaring itago kasi kakahiyan po ito. Pero yun na nga ang advice ni Brother Rex, dapat maingatan po natin ang ating kabanalan at ang ating solusyon po nun is maligo po tayo kung tayo man ay nasa biyahe. Kasi kung biyahe po ba, yung commute, yung sinasabing public yung transportation na nasakyan mo is hindi mo talaga sisiguro kung yung naupuan mo ay upuan nyo ng may tulo. Kasi inupuan nyo ng public. Kaya kung pag-iingat po ang ating pag-uusapan is nakakabuti po na pagdating natin sa bahay ay maliligo po tayo. Sabihin naman bro, baka mapasma kami na galing sa biyahe. Para sa akin po, makapag-relax ng mga iilang oras tapos mas mabuti pong maligo. Dahil po ay ito po yung analysis yung dapat natin gawin. Okay, tuloy po tayo sa verse 14. Kinabukasan, kukuha siya ng 2 bato-bato o kaya'y 2 kalapati at dadalhin niya sa harapan ni Yahweh. Sa may pintuan ng tuldang tipanan, ibigay niya ito sa pari upang ihandog. Ang isa'y para sa kasalanan at ang isa'y na may handog sa susunugin. Ganito lilinisin ng pari sa harapan ni Yahweh ang taong nagkasakit ng tulo. Amen. So ito na po yung kaparaanan kung paano gawin ang seremonyas ng paglilinis na kumpirmado na malinis na ang tao na may tulo. So sa lahat ng mga paggawa ng seremonyas, hindi talaga nawawala itong handog sa kasalanan. Dahil sabi nga ni Bro Rowe na ang paglabag sa kautusan ng Elohim ang siyang dahilan kung bakit nagkasakit o nagkaroon ng mga gaya nito, tulo ang mga Israelita. So balikan po natin, ito ay nakukuha sa mga dumi na sa pamamagitan ng pakikipagtalik. Okay. Sa 16, ito po yung verse. Kapag ang isang lalaki ay nilabasan ng sariling binhi, dapat siyang maligo. Ituturing siyang marumi hanggang gabi. Dapat labhan ang alinmang kasuotan yari sa tila o balat ng hayop na nabahira nito. At hugasan ang alinmang bahagi ng katawan ng natuluan ng binhi.
ito ay ituturing na marumi hanggang gabi. Amen. So, sa verse 16, ang sabi dito, yung mga taong hindi maiwasan na tumulo yung Normal yan sa mga babae, sa mga lalaki. Yung with dreams. With tawag dreams, yan. No? Yung sa gabi na tuluan ng binhi. So, ang gawin po ay dapat siyang maligo. At Kapag dapat ang isang siya maligo, lalaki ay nilabasan, maligo. dapat siyang maligo. So, Nakagising po siya na nangyari po yung ganitong sitwasyon sa isang lalaki, ay dapat po siyang maligo. at consider sa isang araw siyang ma-defile. Defiled po siya. Ganun po. At ang instruction po dito, hanggang gabi. Hanggang gabi. Pero pag ito kalamitan na nangyayari sa gabi, so bago magkaumaga. Bago dumating yung araw. Dumating yung araw kasi gabi nga nangyayari. Dahil pag sinabi natin gabi, wala pang araw. Kahit alas 3 ng masasabi natin ngayon na madaling araw, wala pa yung araw eh. So, Gabi pa yan. Gabi pa yan. Night yan, night. So, iba kasing mindset na natin ngayon dahil sinabi natin gabi, 6 to 12 na lang. 6 to 12. Dahil pag alauna na, masasabi natin pasimula na yung umaga. Pero hindi po katulad ng masasabi natin nasa Biblia. Dahil pag sinabi ng gabi, gabi talaga, wala pang araw. So, pag sinabi ng umaga, simula ng paglitaw ng araw. Tama po. Kaya, dito, dapat ang alinmang kasutan yari sa tila o balat, ayok pa na bahiran nito ay hugasan ang alinmang bahagi ng katawan na tuluan ng binhi. Ito'y ituturing na marumi hanggang gabi. Yun po. Pagkatapos, magtalik ang isang lalaki at isang babae, dapat maligo silang pareho. Sila'y ituturing na marumi hanggang gabi. Yan naman. Gabi. Normal kasi na mayroong pagkatalik, lalo na't mag-asawa. Ang instruction po ng Aba is maligo. Matapos. Pero ang sabi ng iba, pag naligo daw nakapapasma. Huwag maligo. Pero kung titingnan po natin, ang usaping iyan ay yan po ay ang naitanim sa ating pag-iisip upang tayo po ay malayo sa kaugalian ng kabanalan. Tinapulan mo na, tulog ni Guman. Pero ang instruction po, matapos magtalik, ang babae at lalaki ay maligo. Kasi marumi po sila hanggang gabi. Kung sa gabi man nangyari, marumi po sila hanggang umaga. Okay. So, sa ating nakikita dito, walang sinabi ang Elohim na gumawa tayo ng handog. Wala. Dahil nga ito ay masasabi natin normal lamang na gawain. Ngunit pagdating po sa kabanalan, kailangan po natin ilhon ang balaan o dili o lahat. At ito rin po yung makikita natin, Brother Rex, na ito yung tuntunin is, applicable po sa henerasyon natin. Kahit kasi po hindi nangangailangan ng ceremonial law, hindi nangangailangan ng pari upang isagawa po ito. Kaya ito po dito po natin malalaman ang kahalagahan ng Torah kung atin pong hihimay-himayin. Dito po natin malalaman kung ano ang i-apply, ano ang hindi. At dito po natin malalaman kung ano ang applicable na batas o hindi. Kasi lalo-lalo na sa karamihan ng mga kababayan natin dito sa ating bansa ay mga Kristiyano. Pagka nagkausap tungkol sa kautusan at narinig yung kautusan, sabi wala na yan. Mayroon naman tamang punto po yun. Dahil mayroon po namang mga batas, mga tuntunin na wala na talaga, hindi na applicable. Hindi ibig sabihin na nawala na yung Torah, kundi dahil po sa kakulangan ng mga requirements upang isagawa po yun. Hindi po nawawala yung Torah, kundi ang mga kasangkapan po. Yung tolda, yung authorized person, yun po ang nawawala, kaya hindi po na natin maisasagawa. Ngunit ang Torah ay hindi nawawala. Mayroon pong mga tuntunin dito na ating mababantayan na ito po ay existing hanggang ngayon. Dahil hindi po nangangailangan ng pare. Katulad po nito, hindi po nangangailangan ng magtatalik ang lalaki at babae na magsabi sa pare, nagtalik kami, sige maligo kayo. Hindi po kailangan yan. Kaya ito po ang mga batas na kung saan applicable po ngayon dahil hindi kailangan ang pare sa puntong ito. Okay, verse 19 po. Ang sinumang babaeng nireregla ay 7 araw na ituturing na marumi. Ituturing ding marumi hanggang gabi ang makahawak sa kanya.
Ang anumang kanyang mahigaan o maupuan sa loob ng panahon ng iyon ay ituturing na marumi. Ang sinumang makahipo sa higaan niya ay dapat maligo. Lalabahan nito ang kanyang kasuutan at siya ay ituturing ding marumi hanggang gabi. Amen. So ito yung usapin sa mga babaeng niriregla. So ang sinabi dito, 7 araw siyang consider as defiled. So siguro yung pag-riregla ng babae 3 to 4 days siguro kung ano ba yun? Yung kadalasan sa pagkakalam ko is 3 to 4 days nawawala na yan. Ngunit so si Elohim kasi ang may gawa ng babae kaya alam niya hanggang 7 days yan. so yung 7 days yun ang pagkumpleto ng kanyang pag-defile. So importante pala sa mga babae na mag-observe sa mga gawain ito dahil ito ay applicable. Applicable po. Applicable dahil hindi po ito nangangailangan ng pare na Upang isagawa. Purification. No? Paggawa ng pagbibilang ng araw. So kahit ang kanilang mga inuupuan at mahahawakan considered as defiled. Defiled po yan. So sa ating application pala dito, mga babae siguro ano bang dapat natin gawin? For example, sila ang yung naka-assign sa kusina, tapos nireregla pala. Ganito yung sa atin. Sa atin po kasi ngayon, ang mangyayari, medyo masasabi nating napakahirap dahil po nga is ang naging sitwasyon po natin. Example na lang. Kung si Mrs. si Mrs. man dinudugo man yan. Pag dinudugo yan, ito yung realidad. Pag-usapan natin yung reality. Pag sinabi nating si Mrs. na defile, hindi na siya gagawa sa gawaing bahay, tapos si tatay nagtatrabaho, paano mapangangalagaan yung mga bata? Yan po ang realidad na dapat matingnan. So, kung ating titingnan, ang ganyang gawain, ang ganyang pagkakasitwasyon, ay masasabi natin pag ang nanay ang niriregla, buong bahay po ang defile within 7 days. Yan po ang nakikita kung ano. Kasi si nanay talaga ang gumagawa ng mga bagay na gawaing bahay. At pati po sa lalaki. Ngunit po, kung ating titingnan sa sitwasyon, si pare, kung itong babaeng nireregla ay asawa ng pare, ay talagang mayroon pong separate area si pare na kung saan 7 days hindi siya pwedeng lalapit sa babae, sa asawa niya. Kung magkalapit man siya, kailangan maligo siya at hindi siya pwedeng papasok sa loob ng tulda kung hindi matapos yung duration kung saan dahil siya ay nakahipo ay ituturing siyang marumi. Pero kung sa ngayon po dahil wala nga po yung tulda ng tipanan, masasabi po natin yung defilement ng pagdudugo ay hindi po natin masasabing ganun po natin ka-stricto maipapatupad kahit po yung mga upuan. Dahil ang katotohanan po, pag mayroon pong babaeng dinudugo, defile po yan ang buong bahay. Sa ngayon, totoo po ba? Di ba bro? Totoo dahil isa lang ang tulugan. Isa lang ang tulugan, lalo-lalo na sa ngayon. Yung sabon, sabon, pandigo, yung mga gamit po sa bahay, isa lang. Kaya kung titingnan po natin, ang tuntuning ito ay may apply po itong tuntuning ito doon sa asawa ng pare. Pero kung hindi po asawa ng pare, defile po, pero hindi po, kasi wala namang tulda. Wala man pong tulda ang pare. Yung asawa ng pare lang ang dapat niyang ihiwalay ang kanyang sarili at yung mga libita dahil sila po yung papasok sa templo. Pero yung ordinary na mga babae at ordinary mga tao, masasabi kong, kasi yung defilement ay hindi kasalanan. Normal lang yun. Kaya doon po tayo titingin. Kung sa pare, asawa po ito ng pare ang dinudugo, kailangan si pare ang pare. Pero kung hindi to pare ang asawa, normal na tao, palagay natin sa ngayon,
normal lang po na magka-defile po tayo sa babaeng dinudugo. Ang hindi normal, kung ating ipagpapatuloy, kung itong asawa, ang lalaki, makikipagtalik. Okay? Okay, so lumalabas sa ating pag-aaral ngayon, yung defilement, talaga reality, hindi talaga natin maiwasan. So, ang dapat na lang po natin gawin natin yung paano magiging, yung pagiging pagpalilinis ba sa nagawang defilement. Dahil kanina nga, nasabi natin, kahit sa pag-commute, pagsakay natin ng sasakyan, hindi natin alam yung nakaupo. So, defiled pa rin tayo. So, pinaka-the best na gawin po natin is yung maligo. Pagdating, yun. At siguro, ang mangyayari po yan, bago po tayo haharap sa Elohim, ay maligo po ang lahat. At kung sino man yung dinudugo, magstay lang po siya ng isang upuan during sa pagsamba, araw ng pagsamba. To respect sa ating Creator. At siya na ang iiwas sa mga tao. At yung dinudugo mismo ang mag-iingat at iano niya yung sarili niya. Kung ano yung upuan niya, siguro lalagyan na lang natin ng kung ano yung naupuan niya, dapat siya lang ang uupo doon. At para hindi man natin masintido yung lahat ng instruction, ngunit andun po yung pag-iingat at malulugod po ang Elohim sa ganoong pong application na kung saan nire-respeto natin ang kabanalan. Amen. Okay. Verse 23. Ang makahawak ng anumang hinigaan o inupuan ng babaeng iyon ay ituturing na marumi hanggang sa gabi. Sino mang lalaking makikipagtalik sa babaeng may rigla ay 7 araw na ituturing na marumi. Okay. So ito na po, yung kapag ang isang lalaki ay nakikipagtalik. Nakikipagtalik. So alam naman niya na marumi yung asawa niya. So sinadya pa talaga makipagtalik. So 7 araw po siyang marumi. Sinabi po dito. So hindi kung gaano katagal yung pagiging marumi ng babae, ganon din siya. So hindi biro po ang batas na ito na sinadya mo talaga yung pakikipagtalik. Ganito po yung Brother Rex. Kasi sa nakita ko po dito, kasi mayroon pong mayroon pong ibang verse po nito na kung saan ang makikipagtalik ay ihihiwalay sa lipi ng Israel. Ang verse na to is inunawa ko na nakikipagtalik. I mean, hindi nasadya, nadatna ng may dugo, tapos nagkataon na nagtatalik at sabihin na natin mayroon pa palang dugo, tapos nakipagtalik, not intentionally na sinadya talaga, doon po siya marumi within 7 days. Pero kung talagang sinadya niya dahil sa kanyang kulang po siya ng self-control, talagang hindi niya nirespeto yung Torah, ay ang mangyayari po niyan, magkakasala talaga siya. Ititiwalag. Ganun po ang po doon. Yun ang kaso. So verse 25. Kung ang sino mang babae ay dinudugo ng wala sa panahon o lumampas kaya sa takdang panahon ng kanyang pagririgla, ituturing siyang marumi habang siya ay dinudugo. Tulad ng siya'y niririgla. Ang anumang mahigaan o maupuan niya sa loob ng panahon na iyon ay ituturing na marumi, tulad din ng siya'y niririgla. Ang sinumang makahipo sa mga bahay na ito ay dapat maligo. Lalaban niya ang kanyang kasuutan at ituturing siyang marumi hanggang sa gabi. Kung huminto na ang kanyang pagdurugo, siya'y bibilang ng 7 araw mula noon at magiging malinis na siya sa 8th araw. Kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 kalapati at dadalhin niya sa pari na may pintuan ng tuldang tipanan at ihandog ang isa nito para sa kasalanan at ang isa na may handog na sunugin sa ganitong paraan, lilinisin siya ng pari sa harapan ni Abba. Amen. So sa ating nakikita dito, yung mga babaeng hindi na masasabi natin pag hindi normal yung monthly nila na pagdudugo. Menstruation. Oo. So katulad pa rin ng batas na marumi pa rin sila. So kailangan pa rin mag-observe ang mga babae dahil
Dito ating nababasa na may gagawin silang seremonya Ah. o sa paglilinis pagkatapos ng kanilang regla. Pero ano po to bro? Hindi po ito, sa akin po analysis, hindi covered yung normal menstruation. Ang pinag-utusan, ang binigyan po ng tuntunin na kailangan nilang isasagawa ang ceremonial law tungkol sa paglilinis, yung hindi normal na pagdudugo. Kasi yung hindi normal is maituturing po yung sakit. At ang sakit ay resulta nga po yun ng pagkakasala sa kalooban ng Aba. Yan po ang ano. Kaya kung titingnan po natin, sabi nga, mayroong kaakibat palagi na handog para sa kasalanan. Dahil po, ang sakit ay resulta ng pagkakasala sa Torah. So, isang verse na tayo. Sa 31 na po tayo. Okay, okay. 31. Ganito ninyo ilalayo sa karumihan ang mga taga-Israel sapagkat kung hindi ninyo ito gagawin, mamamatay sila mamamatay sila sa paglapastangan sa tabernakulo nasa gitna nila. Amen. Lumabas ang purpose. So, yun ang pinakapunto ng paghihiwalay ng mga defiled na mga tao o masasabi nating marurumi dahil upang maiwasan o malayo sila sa kapahamakan dahil yung tabernakulo ng Elohim, yun ang pinakabanal na masasabi nating bawal doon yung mga mag-defile. So, kapag ikaw ay defiled, ikaw na ang umiwas. So, kung natatandaan po natin yung istorya ng panahon ng Misaya, yung may babaeng 10 taon? 12. 12 taon na dinudugo. Kaya yung paghawak niya ng Misaya, tinanong ng Misaya, sinong humawak sa akin? May kapangyarihan na lumabas. So, ang babae hindi kaagad sumagot. Nanginginig pa nga yung babae sa takot dahil alam po niya ang batas ng defilement. At napakalaking, masasabi natin kung hanggang dito sa Torah ba na talagang bawal ang ginawa sa babae dahil humawak siya na kahit siya ay defiled. Pero ang nakikita doon yung pananampalataya ng babae sa ating Mesaya na kahit gaano siya kadumi, ngunit ang Mesaya, ang kabanalan ng Mesaya ay hindi mahahawaan ng kadumihan. Doon ang kanyang pananampalataya. Hindi niya tinignan dahil sinabi ng Elohim, kahit gaano pa tayo kadumi, kapag tayo ay lumapit sa Kanya, tayo ay malilinis. So, doon ang pinaka-example ng ating Mesaya na ang pagiging marumi ng babae ay kaya niyang linisin. Hindi siya magiging defiled dahil siya ay simbolo ng nasa banal, the most holy. Kasi yung the most holy, hindi po siya nahahawaan. Tama. Ngunit yung kanyang kabanalaan ang nakakahawa. Okay, tama po. At ito yung sinabi ng Elohim, yun po ang pinaka-purpose dahil upang maiwasan nilang kapahamakan na baka makalapit sila sa templo at yun ang kadahilanan na sila ay mamamatay. So, tuloy. Okay. Ito ang mga tuntunin para sa paglilinis ng lalaking may tulo o nilabasan ng sariling binhi, sa babaeng nirerigla at sa lalaking nakikipagtalik sa ibang babaeng itinuturing na marumi. Okay, so ang batas na ito ay para sa lahat ng sa lalaki o sa babae na nakikipagtalik. Tungkol po ito sa pag may mga tulo. So dito natin ma-conclude na ang lahat ng ito, yung kaparaanan ng Elohim, ay para po sa kabanalan upang marespeto po natin ang kabanalan ng Elohim. Kung masunod man natin ito dahil normal sa tao na magiging defiled, ngunit sa pagiging masunurin po natin sa Torah ng Elohim, doon po tayo nagiging consider na tayo ay banal na mga tao. Amen. So dito po, last verse na po to. Salamat po sa ating lahat at magandang umaga sa pagpapatuloy. Paki-like, paki-share na lang po sa ating mga videos tungkol sa Daily Bread upang maibahagi po natin sa lahat ng mga tao na gusto ng pananampalataya. At kung kalulugdan tayo ng Aba at ang mga
eksplanasyon na ito ay siyang magiging pamamaraan upang ang mga tao ay maimulat na dapat gawin na mga tuntunin at susundin ng mga kautusan ng Aba. At salamat po ng marami. Magandang umaga. Shalom Aleichem.